Mga bossing, tigilan na natin yan si Bato, baka kinakabahan na. Ngayon, pumunta ho tayo dito, mga bossing. Kung maalala nyo po, no, ang Vice Presidente, di ba, humihingi ng saklolo sa Supreme Court daw ho, mga kababayan. No? Humihingi ng saklolo ang Vice Presidente sa Supreme Court na ipahinto daw yung kanyang impeachment, mga bossing. Pero base po dito sa balita, mukhang tinabla daw po ng Supreme Court. So ngayon, matutuloy. Talagang matutuloy yung paghaharap nila ni Madriaga. Tama ba ako? Sa April 14, magkakaharap yung dalawa. Ano po? Sabi ko naman sa inyo kung wala kang tinatago, sasagutin mo ito. Magiging puntos pa ho sa Vice Presidente, mga kababayan, kapag ka nasagot niya lahat ng issue na nakapaloob doon sa impeachment. Bakit po? Baka po tayong mga hindi naniniwala sa kanya, baka mapaniwala niya tayo. Di ba? Kapag ka narinig natin na maganda ang kanyang depensa, maganda ang kanyang katwiran, baka maniwala tayo at iboto natin siya sa 2028. Kaso kung hanggang ngayon mga bossing, ganito ang style nila. Puro hihingi ako ng tulong sa Supreme Court, ipahinto yung ipahinto itong impeachment na isinusulong sa akin. Bakit? Ano dahilan? Mahina ang ebidensya. Aba, ibang klase ka. Ikaw na ang nag-judge. Ikaw na ang humusga na mahina ang ebidensya. Puro style lang po nila, mga kababayan. Puro pinupolitika ako. Paulit-ulit lang po na ganun. No? Puro teknikalidad. No? Hindi pwede ang dalawang impeachment sa isang taon. Paulit-ulit lang po ganun. Kaya tayo, paulit-ulit lang din ho ang vlog, mga kababayan. No? Kawawa naman yung mga DDS na hindi maipagtanggol ang Vice Presidente. Dahil po, ultimo sa kampo ng Vice Presidente, wala silang makuha na mga katwiran. Di ba? Wala silang mga makuha na ipambabato o ipang-re-resback para sabihin na, Mark Ramos, mali ang sinasabi mo. Fake news ang sinasabi mo. No, ito ang katotohanan. Wala silang mga ganun masa. Ang sasabihin lang, bangag, adik, kung ano, bayaran, paulit-ulit ho na ganun, di ba? Sagutin, humarap, no? Huwag yung puro alibay lang po. Sabi ni Miss Sunshine, akala niya siguro Sarah Court ang Supreme Court. Kaso mukhang hindi na. Although karamihan ho doon nasa Supreme Court, itinalaga ng dating Pangulong Duterte. Ano po? Baka medyo natatakot na din sa sambayan ng Pilipino. Baka sabihin, sandali lang. Mukhang halatang-halata na yung mga kilusan ninyo Di ho ba, mga kababayan? Kaya, aabangan ho natin yan, no? Ramil Madriaga, tapos Sara Duterte sa April 14. Si Ramil Madriaga mukhang tuloy na din po sa Kongreso. Di ba? Waiting pa ng Supreme Court ng reply ng HOR within 10 days before decide the TRO. Pero, magiging malabo ho yan, mga bossing, no? Naipahinto yan. Tuloy-tuloy lang po yan. Biruin mo, no? DDS ka, tapos ipagyayabang mo sa amin na, wala nang impeachment. Ipagyayabang mo, hindi ma-impeach si Sara Duterte. Yung pala, kagaya niya, kung sakali man na bigyan ng TRO ng Supreme Court. Yun lang. Pero yung mga dapat ipaliwanag, walang naipaliwanag. Ipagmamalaki mo sa amin yon. Di ba, Sir Bench Uy? Nakakahiya. Nakakahiya. Sabi ni Sir Ed Ong, style po nila, yan, panay shortcut method. Sila na yung intelligence kuno, sila na yung judge, sila na yung tagapagpatupad, sila na yung husgado.
sila rin ang tagapagpatay ng mga kalaban nila sa politika na pinagkakakitaan. Kinabahan naman ako doon, Sir Ed Ong, ano po. Anyway, mga bossing, anong oras kailangan ko matulog agad no? Kasi alas 11:42 na dito sa Miami. No? Pabalik na kami ng Cayman bukas. So, hanggang dito muna. Bukas mamayang gabi, naka-live tayo, sama-sama ulit tayo. Okay? Maraming salamat and God bless po muli sa ating lahat.